Mga kababayan, just a quick reaction sa latest na survey na mga kabataan sa mga tumatakbong para senador ng bayan next year, 2025. So that's midterm election. Sabi ni Dr. Jose Rizal, he once said, ng kabataan ang pag-asa ng bayan. Nakikita na natin ngayon na mas matinong mag-isip ang mga kabataan kesa sa mga matatanda na. Ang alam po natin, TikTok lang sila magaling at mga walang kwentang bagay, pero matatalino po sila. Nakikita nila kung anong maganda para sa kanilang kinabukasan. Ang lumabas po na nangunguna sa survey leading the race ay walang iba kundi si Bam Aquino. Mga kababayan, maaari pa pong magbago ito dahil nasa buwan pa lang tayo ng Disyembre. Dahil magkakaroon pa po yan ng kampanya. Pag nag-full blast po sila, meron pa pong magiging changes. Plus, marami po tayong kukonsider dito. Gaya po yung pong resulta ng Quadcom. Dahil marami pong nahubaran ng mga senador sa Quadcom. Sa hearing na to, marami pong mga nalantad. Wala tayong kaalam-alam. Dahil po sa Quadcom, nalaman po natin. Marami pong mga tumistigo, mga kumanta, and I didn't expect na itong mga senador na to ay may involvement. Shame on you, senators, na may mga involvement umayon po sa resulta ng Quadcom investigation. Shame on these senators na nagpagamit sa nakaarang administrasyon. So alam po natin kung sino po yung tinutukoy ko. Ang mga padapa senadores o PDP senators ni dating Pangulong Digong. Medyo delikado po ang kanilang lagay. Yeah, I was just checking my record here. Wala po si Bongo sa top 10. So marami pong pwedeng magbago. At yung pong PDP senators, maaring bumaba pa po sila ng bumaba. Dahil marami na po sa kapwa natin mga Pilipino ang namulat at nakita po nila ang katotohanan na mga senadores na ito ay may mga fishy involvements in the past. At hindi po sila umaamin. They're still denying it. Pero mga kababayan, we have legit witnesses. We have credible witnesses. Yung pong sinorbe ng kabataan ay mayroon po siyang age bracket. Ito po ay mga kabataan, ang kanilang sinorbe ay mga kabataang may edad na 18 years old hanggang 25. Yan. Yan po ang kanilang target na age range. At nanguna nga si Bam Aquino. Alam niyo mga kababayan, magaling na senador, former senator tong si Bam Aquino. Siya po ang author ng yung libreng kolehiyo po. Ang alam po ng mga ibang tao, si Presidente Digong ang siya po ang nanguna dito, pero hindi po. Si Senator Bam Aquino, kaya nagkaroon po tayo ng free education sa kolehiyo dahil siya po ang gumawa ng batas. Si President Digong lang po yung nakaupong pangulo at siya po ang pumirma. Yan po. Kaya po naisabatas itong bill na
nanggaling po kay Senator Bam Aquino. Okay, sino po yung pumapangalawa? Andyan ang kanyang kaibigan, si Senator Kiko Pangilinan. You know, mga kababayan, I think tama lang tong pili na to, top 2. Sa atin po hindi mahalaga yung kulay-kulay na yan. Alam nyo, marami po mga kababayan po natin ng nagpapakabobo na dahil daw dilawan o pinklawan. You know what? Color is no longer important sa ngayon. Ang mahalaga ay yung kakayahan ng isang kandidato. Alam na po natin na si Bam ay matalino, magaling, dating senador. Ganon din si Kiko Pangilinan. Hindi na mahalaga kung yellow or pink o polka dots or what. Ang mahalaga po ay yung kakayahan, ang kanilang track record, kung ano na ba ang kanilang nagawa para sa bayan. Yan. Kaya tama lang yung 1-2. Si Bam at saka si Kiko Pangilinan. Ang pangatlo, okay din ito para sa akin. Si Doc Willie Ong na meron pong sakit ngayon at nakikita po natin sa kanyang determinasyon na magpagaling para manilbihan sa ating bayan. So yan po si Doc Willie Ong. Siya po ang pumapangatlo. Masaya po si Doc Willie Ong dahil noon po ay he attempted to run for senator pero hindi po siya pinalad noon. Pero ngayon, sa survey po ng kabataan, pasok po siya pangatlo. Pang-apat si Binay. Yan. Pang-5 si Lacson. Pang-6 si Cayetano. Naku, pumasok pa tong Cayetano na to, Pia. Oh, sorry. Pang-6 ay si Brosas. Okay din po ito, si Arlene Brosas. Si Lacson, ayos din pero nung panahon ni Digong, President Digong, wala. Siya po ay hindi niya pinupuna ang maling gawain ng Pangulo. Wala. Hindi po siya parang sumunod din siya sa daloy ng agos ng tubig. Yan po si Ping Lacson. Kaya hindi po tayo satisfied. Although sabihin na natin magaling siya, pero bakit hindi niya pinakita yung kanyang pagtutol sa mga hindi magandang ginawa or ginagawa noon ng Pangulong Digong Duterte? Itong si Arlene Brosas naman, okay po ito. Alam nyo, yung mga grupo na may mga pinaglalaban, they're representing mga manggagawa, etc., etc., farmers, fishermen, okay po yung mga yon. Ito pong si Arlene Brosas, nakikita naman po natin ang kanyang standing sa Quadcom. Okay din po ito, abogada. So, matinong po itong abogada, si Arlene Brosas. Next, si Cayetano, ito, questionable din po ito. Dala-dalawang Cayetano, dala-dalawang Bilyar, dynasty po ang ginagawa nila. Kaya, hindi pa ako believe dito sa number 7. Bakit pumasok kaya ito? Pang-8 is si Luke Spirito. Okay po to, si Luke Spirito, Attorney Luke. Matapang, may paninindigan at ang pinaglalaban ay kapakanan ng mga manggagawa. Okay po yan. Kesa naman Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, Leto Lapid, mga wala namang binatbat, wala namang nagawa. Walang nagawa sa Senado. Sayang lang po yung pera ng bayan ang pagpapasweldo sa kanila. So yan si Luke Spirito. Number 8. Number 9, si Franz Castro. Okay din po yan po yung pinag-iinitan ng Pangulo ngayon. Si Franz. Mga kababayan, alam niyo po, talagang pinipersonal lang siya. At alam po nating inimpluwensyahan ng mga Duterte ang judge sa Mindanao, kaya po siya kinonvict sa regional level. At ito si Tito Soto, number 10. Alam niyo, bigyan na po natin ng tsansa yung mga baguhan. Wag na tong si Tito. Siguro,
kaya naman niya, pero nakita na natin, matagal na po siya dyan. Bigyan po natin ng tsansa yung iba. Huwag na po nating paulitin to mga matagal na umupo sa Senado. Di Guzman, Leody, okay po ito. Manggagawa din po ito kasama ni Luke Espiritu. Manggagawa ang kanyang pinaglalaban. At Dosi Abalos, I think okay naman si DILG Abalos. Medyo okay din naman yung kanyang achievement. So, ang hindi okay sa akin dito, si Bina, hindi ko po siya gaano kabisado tong si Binay. Si Lacson, give chance to others. Si Cayetano, dynasty, give chance to others. Wag na yan. Tito Soto, please, give chance to others. So, siguro okay itong mga ito. Number 1, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Doc Willie Ong, Brosas, Espiritu, Castro, Di Guzman at Abalos. Okay po yung mga yan. So, ang ating pong konklusyon, mas mautak po ang mga kabataan sa pagpili kaysa po sa mga matatanda, sa mga gurang. Mas okay po ang mga kabataan. Yan po talagang pinapakita lang po nila na sila ang pag-asa ng bayan. Kaya mga kababayan, maging smarte po tayo sa pagpili ng mga kandidato. Huwag po tayo magpapadala sa 500 o kahit 4,000 sabihin na natin. Dahil nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan, kaya hindi po nagbabago ang ating bayan dahil cycle paulit-ulit po tayong bumuboto sa mga walang kwentang kandidato. Mga kababayan, maawa naman kayo sa ating bayan. Iboto po natin ang mga matitinong tao, may mga magandang nagawa na para sa bayan, may mga napatunayan na. Okay po? Marami pong salamat sa panunood sa aking maikling reaksyon. Isa pong magandang tanghali hapon sa inyong lahat.